Nag-trending po yung short video ko na ito. Isa lang po siyang puzzle. Nagtanong lang ako sino sa kanila yung tama eh. Umabot po ng million views. Tapos ang matindi, 5,000 mahigit yung comment na nagtatalo-talo sila kung sino ang tama. Panoorin nyo na lang. Ito po yun, no? Ayan. Muntik nang magsuntukan yung dalawang beginner dahil lang sa paglalaro ng chess. Opo, puti po kasi ang titira dyan. Ang ginawa po ng white, tinulak niya yung pawn paabante patungo sa king ng itim at sabi niya, checkmate ka na boy, hindi ka makakatakbo dyan. May tori akong nagbabantay. Pero ang itim, abay hindi po pumayag. Sabi ng itim sa puti, anong pinagsasabi mong checkmate? Ikaw ang checkmate dyan. Ang sabi naman ng puti, anong pinagsasabi mo? Wala ka nang matakbuhan. Gusto mo lang ata mag-megas-megas dyan, insan, para lang hindi ka ma-checkmate. At ayun na nga, nagtalo sila hanggang dulo. Ang tanong ko sa inyo, sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng tama? I-comment nyo lang po yung answer nyo below kung white ba or black at pa. Ayan. Yan yung video. After G4, sinong tama, white or black? At ang dami nag-away. Ang sabi, tama ang white. Yung iba naman, tama ang black. Eh, ano ba talaga ang totoo? Tingnan nyo po yung comment ha. Umabot po ng 5,100 comments. Sobrang dami niyan, hindi ko na isa-isahin. Pero iba't iba yung comment eh. May nagsasabi nga na, ayun coach, rules po yan, pass pawn yan. Yung iba, sabi nila, empass and capture yan. Yung iba naman, pag-check, hindi pwedeng gawin yung empass and capture. Iba-iba eh. Iba-iba. As in. Anyway, para po mas malinawan na po yung mga nanood at nag-comment dito, eto na. Gagawan ko na po ng explanation kung ano ba ang tama. Alright? So, punta po tayo sa chessboard. Ayan. So, dito po, ang ginawa ng white, nag-two-step, diba? Two-step, chinek niya yung king, wala na pong matatakbuhan. At sabi ng white, checkmate. Pero sabi ng black, hindi totoo yan. Ikaw ang checkmate. Ang tama po sa kanilang dalawa ay yung black. Kasi pwede pong gawin yung tinatawag na empass and capture. There are two ways in this case. Pwede po ito, kakapturein mo lang pa ganyan, ayun, mate. Pwede din po yung isang pawn, kakapturein lang ng pagganon, mati din. Ang tanong, coach, niloloko mo ata kami, illegal yan. Hindi pwedeng kumain ng ganyan yung pawn. Pwede lang yan, kuwari dito tumira kasi pag ganyan yung capture ng pawn eh. Pero pag ganon, tapos umilalim, para kinain mo ng patagilid na ganon, hindi pwede yon. Pwede po yon. Ayan. Dahil sa chess po, meron pong tatlong tinatawag na special move. Yung isa po doon, castling. Special move between king and rook. Yung isa po doon, pawn promotion, na kung nakalagay ka na sa dulo, nag-iiba itsura ng pawn, pipili ka kung ano official gusto mo. At ito po yung pangatlo, yung tinatawag nilang en passant capture. En passant. Yan po ay French word na ibig sabihin in passing. So, parang binaypas mo kasi yung pawn, eh kahit i-bypass mo, nag-two-step ka, pwedeng kainin. Siguro, para mas maintindihan nyo, i-explain ko to. Eto, tingnan nyo yung posisyon. Ang empass and capture po, nangyayari lang yan pag ikaw ay nasa starting position na pawn at nag-two-step ka. Example, nag-two-step siya dito. Ngayon, pagkatira mo ng two-step, instead of one-step, two-step, nakatapat niya o may nakatabi siyang pawn, etong pawn, pwede siyang capturein by using empass and capture. Parang kinukonsidered lang na nag-one-step ka. Ayan, hindi mo siya pwedeng i-bypass. Ganun po yung empass and capture. Pwede din po mangyari yan sa kabila, like in this case. Ayan. O, nagtabi sila. O, pwede ng empass and capture. Ganun. Pag nagkaroon ng katabi after two-step, pwede empass and capture. Pwede din pong gawin yan. Example, tumira ng ganyan dito sa kabilang side. Yung black, nag-two-step, nakatabi tong pawn, pwede empass and capture dyan. Pati sa other side, pwede din. Nag-two-step, pwede empass and capture dyan. Tandaan, pag nag-two-step yung pawn from starting position, pwede empass and capture. Ang tanong, coach, example, eto, tinira niya. Tapos, dinipensahan lang. No? Ngayon, tumira ng one step, nakatabi.
Pwede ba M-Pass and capture? Hindi po pwede. Tandaan, pag nag 2-step lang gumagana yung M-Pass and capture. 2-step lang hindi pwede pag 1-step. O, balik po natin kasi eto pa, dito pa sila nagkakagulo eh. Example, nag 2-step coach, pwede M-Pass and capture, kaso na-realize niya, kakainin lang. Baliwala, mababawi. Kaya ibalik natin doon, pagkatira po ng E4, hindi ko muna kakainin yan. Tulak lang ako ng pawn. Ngayon, pagkatulak ng pawn, tumira ng D3. Ala, wala nang depensa to, pwede nang kainin ng ganun di ba? Hindi po pwede, tingnan nyo, ayaw gumadang kasi illegal yon. Ang M-Pass and capture gumagana lang from the moment na itinira mo. Pag lumipas na, hindi na pwede. Example, tumira ka dito, yan pwede. Pero pag hindi mo kinain yan, sa turn mo, tumira ka ng iba, the next move, hindi mo na pwedeng capture it. Yun ang M-Pass and capture. Alright? Malinaw ba? Malinaw ba? Ngayon, yung nagsasabi, coach, di ba pag check hindi pwede M-Pass and capture? Wala pong ganong rules. Basta ang kailangan lang mag 2-step. Pag nag 2-step, may nakatapat, pwede M-Pass and capture. Tandaan nyo yun Kailangan lang mag 2-step. May nakatabi, pwede M-Pass and capture. Malinaw po ba? Kung kayo ay may tanong pa when it comes to M-Pass and capture, itanong nyo lang po at sasagutin ko sa comment section. Muli ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Huwag na kayong mag-away. Pwede po yun. Medyo nakakapagtaka lang. Sobrang dami pa lang hindi nakakaalam nun. No? Sabi nila, Coach, pang-professional lang yan. Pag mga kanto-kanto, bawal yan. No. Kung sinasabi mong hindi pwede ang M-Pass and capture, pag kanto-kanto lang, bawal din ang pawn promotion at castling kasi special move din yung mga yon. Kaya M-Pass and capture, pwede po yan sa laro. Ina-apply yan, mapa laro-laro lang, mapa practice game, mapa tournament o hindi. It's part of the rules. Okay? So, sana malinaw po yun, naintindihan nyo. Muli, ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Maraming pong salamat sa support. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.